Despite the challenges, solutions are already taking shape. Across the country, these initiatives show what's possible when support meets real needs. Napakalaking tulong po ng Project Bright sa aming mga mag-aaral dahil sa data na aming nakalap, napakalaking bilang ng mga mag-aaral sa kindergarten ang hindi sanay talagang bumasa. At tinutukan namin iyon. Based on the CRLI results ng 2024-2025, nakita namin na merong 22.42% ng struggling leaders. And then on the beginning of the school year. After that, using the Project Bright approach at yung interventions na meron kami sa school, so na-zero out namin siya. Dati po hindi ko po naiintindihan yung mga binasa ko. Ngayon po naiintindihan ko na po dahil po sa Project Bright. Malaking tulong po sa akin yung Project Bright. When interventions are targeted and data-informed, learning gaps can close. So, in teaching CLA or Computer Language Arts, I usually use interactive games and interactive technologies like PowerPoint, Wheel of Names. I use also Kahoot, and many more interactive games. For the learners, it is exciting part of the lesson, and it makes more learning easier and makes learning more fun and exciting. Tinuturuan po kami ng mga teachers po namin, and ginagamit ko po yung mga search engines kapag kailangan po ng researches po and mga things na kailangan po naming pag-aralan in the future. Mas madali po ang pag-aaral if meron pong technology. In case of sa working environment outside, kunyari nakagraduate na sila, siyempre mas may edge yung may mga techie nating graduates, no, na talaga that would be beneficial talaga para sa kanila to learn as early as grade 1, no. Especially nowadays, talaga ang generation natin talagang moving forward na to AI. Education becomes more powerful when it connects learning to real opportunities. Nagkaroon ng feasibility study na kung saan ano yung mga in-demand na mga courses dito pa lang sa Valenzuela City. And according to the feasibility studies, nag-come up na ang ating mga courses na in-demand ay mechatronics. And then, yung HVAC nga, yung air conditioning, and then yung automotive. And then later, naisama na rin ang railway. Hindi kami mahihirapan ang mga student na galing sa Valtech na makahanap ng trabaho dahil sa mga offer na binibigay ng city government natin. Hindi lang nag-produce ng eskwelahan, kundi lahat ng pangangailangan ng eskwelahan, they see to it na maibibigay nila talagang to produce quality graduates who will really address the local and global industry needs. Ang tinuturuan ko pong Child Development Center ay ang QC Hall Yakap Child Development Center na ang mga estudyante po dito ay ang mga anak ng government employees ng City Hall po. Yan po, kunyari may gagawin ka po, may iwan niyo po yung bata na safe din siya. Di na po siya iiwan kung kani-kanino, kahit bata pa siya. At least po pag iniwan niyo po siya dyan sa CDC, may natututunan pa po siya. Siyempre, kinakapacitate din natin yung mga parents nila. So how to handle their kids. So we have parent effectiveness session. So kasama siya sa consent form na pinirmahan ng mga parents na kapag gumraduate yung bata, hindi lang yung bata yung gagraduate. Ako po si Reynaldo E. Lopez, isang ALS teacher sa Valenzuela. Dati rin po akong produkto ng ALS. Ako po ay graduate ng year 2014. By the way, ako po ay 29 years old na at 6 na taon nang nagtuturo sa ALS Valenzuela. Dito po kasi sa ALS, dito naramdaman po namin na welcome yung age namin. Tsaka po yung halos libre po yung mga gamit namin. Kumbaga, sinasabi lagi natin na ang ALS po ay pwede ito tawagin po natin na second chance, pero hindi po ito second rate.
ang atin pong edukasyon sa alternative learning system. These initiatives show what's possible. The challenge now is making them the norm, not the exception. By embracing new approaches and investing in effective solutions, we can create a brighter future for all Filipino learners.